Music 5, Quarter 1, Week 6 to Week 8. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagkilala sa rhythmic pattern gamit ang iba't ibang nota. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang musika ang pagkilala sa rhythmic pattern gamit ang iba't ibang nota. Sa araling ito ay matututunan mo ang rhythmic patterns gamit ang iba't ibang mga nota sa simpleng time signature at inaasahan na makamit mo ang mga sumusunod. Makikilala ang rhythmic patterns gamit ang iba't ibang nota sa simpleng time signature. May isasagawa ang wastong pagpalakpak o pagtapik sa wastong ritmo na itinakda at mabibigyang halaga ang gamit ng mga nota sa pagbuo ng isang rhythmic pattern. Isa pa sa mahalagang elemento ng musika ay ang ritmo. Ito ang nagbibigay ng kaayusan o forma sa daloy o takbo ng musika. Kinabibilangan ito ng mga mahalagang aspekto tulad ng pulse, rhythmic pattern, mga rhythmic syllable, nota, rest, at beat. Dito rin natin higit na mauunawaan ang kaugnayan ng pulse at ritmo. Ipalakpak o itapik ang kamay habang sinasabi ang wastong bilang ng mga beats ayon sa daloy ng rhythmic patterns. Ang rhythmic pattern na ito ay dalawahan. Bawat measure ay may 2 beats. Sa unang measure, ganito ang pagpalakpak. 1, 2. Sa pangalawang measure naman ay 1, 2. At sa pangatlong measure ay 1 and 2. Ipalakpak natin lahat. 1, 2. 1, 2. 1 and 2. Ito naman ay tatluhan. Bawat measure ay may tig 3 beats. Sa unang measure ay ganito ang pagpalakpak. 1, 2, 3. Sa pangalawang measure naman ay ganito ang pagpalakpak. 1, 2, 3. At sa pangatlong measure ay may isang palakpak lamang, pero ang bilang niya ay 3. 1, 2, 3. Ipalakpak natin lahat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang sumunod naman na rhythmic pattern ay apatan. Bawat measure ay may 4 beats. Para sa unang measure, ganito ang pagpalakpak. 1, 2, 3, 4. Sa pangalawang measure naman ay ganito. 1, 2, 3, 4. At sa pangatlong measure naman ay ganito. 1 and 2, 3, 4. Ipalakpak na natin lahat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 and 2, 3, 4. Ang ritmo ay ang pinakamahalagang elemento ng musika na tumutukoy sa haba o ikli ng mga tunog. Ito ay maaaring maramdaman, may tunog man o wala. Ang tunog ay maaaring regular o di-regular. Ang bawat note at rest ay may kaukulang halaga o tinatawag natin sa Ingles na value o duration o bilang ng kumpas. Ang note ay nagpapahiwatig ng tunog habang ang rest ay nagpapahiwatig ng katahimikan. Maaari nating pagsasama-samahin ang mga tunog upang makabuo ng rhythmic pattern. Ito ay ang kombinasyon ng mga tunog na may pareho o magkaibang haba. Dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Basahin ang tula na sinulat ni R. Alejandro at sagutin ang mga tanong na nasa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang pamagat ng tula ay
Aking ulap ni R. Alejandro. Lunday ka ng aking 1,000 pangarap. Sa dagat na langit ay lalayag-layag. Sa lundo ng iyong dibdib na busilak, may buhay ang aking nalantang bulaklak. Kung nagduruyan ka sa rurok ng langit, kalaro ng aking mga panaginip. Ang lupang tungtungay di na naiisip, nalilipat ako sa ibang daigdig. Isakay mo ako o ulap kong giliw, ibig kong mahagkan ang mga bituin. Ang lihim ng araw at buwang maningning, ibig ko rin sanang malamat malining. Ngayon naman ay sagutin na ang mga katanungan. Para sa unang katanungan, anong napansin mo sa tono o indayog habang binabasa o binibigkas ang tula? Napansin ko ang tono ng tula ay parang musika na umaalo ng tunog. Ito ay may emosyon na lumalakas ang tono at minsan na may humihina. Ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin. Pangalawang katanungan, ano ang iyong naramdaman habang binabasa o binibigkas ang tula? Ang aking naramdaman sa tulang ito ay ang pagnanais na matupad ang mga pangarap at pag-asa. Pangatlong katanungan, maihahambing mo ba ang tula sa isang musika? Bakit? Opo, ang tula ay maihahambing rin sa isang musika dahil ito ay nagpapahayag rin ng damdamin o emosyon. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 2. Kilalanin ang mga rhythmic patterns na nasa ibaba kung ito ba ay letter A, 2, letter B, 3, letter C, 4. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, ilan ang kumpas ng rhythmic pattern na ito? Pag-aralan natin. Sa unang measure, ang nota ay half note. Ang half note ay may 2 beats. Sa pangalawang measure naman, makikita ang quarter note na may tuldok at 8 note. Ang bilang ng kumpas ng quarter note ay 1 at ang tuldok ay kalahati ng katabing nota. Kaya ang quarter note na may tuldok ay 1 1/2. Ang 8 note naman ay may beat na kalahati o 1/2. Tingnan naman natin ang pangatlong measure. Ito ay quarter note na may 1 beat at dalawang 8 note na may tig kalahating beat o tig 1/2 na beat. Kaya sa measure 2 at measure 3, kapag inad natin ang bilang ng kumpas, ito ay may 2 beats. Bawat measure ay may tig 2 beats. Kaya ang bilang ng kumpas ay letter A, 2. Pangalawa, ano ang time signature ng rhythmic pattern na ito? Pag-aralan natin. Ang half note ay may 2 beats. Ang quarter note ay may 1 beat. 2 plus 1 equals 3. Sa pangalawang measure naman, ang half note ay may 2 beats. Kaya ang katabing tuldok nito ay may 1 beat. 2 plus 1 equals 3. Sa pangatlong measure naman, ang quarter note ay may 1 beat. Kaya ito ay may 3 beats. Kaya ang tamang sagot ay letter B, 3. Pangatlo, ano ang time signature ng rhythmic pattern na ito? Pag-aralan natin. Ang quarter note na may tuldok ay 1 1/2. Sumunod ay quarter note na may tuldok, 1 1/2. Kaya pag pinagsama, ang 1 1/2 plus 1 1/2 ay 3. Ngayon naman, ang 8 note, dalawang 8 note ay may tigkalahating beats. Kaya ang bilang nito ay 1. Kapag pagsasama-samahin, ito ay may 4 beats. Sumunod naman, quarter note na may tuldok ay 1 1/2 at isang quarter note. Kaya kapag ito total natin, ito ay 4. Sumunod naman ay half note na may tuldok. Ang half note ay 2 at ang tuldok ay 1. At ang quarter note ay 1. Kaya ang bilang nito ay 4. Kaya ang tamang sagot ay letter C, 4. At pang-apat naman, quarter note ay may 1 beat. Quarter rest ay may 1 beat. Kaya ito ay 2.
Sumunod, 8th note, 1/2, 8th note, 1/2, at quarter rest, 1. Kaya ang bilang nito ay 2. Sumunod, ganun din, 1/2, 1/2, 1. Kaya ang tamang sagot sa pang-apat ay letter A, dalawahan. Para naman sa pagsasanay bilang 3, puna ng patlang ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. Anong rhythmic pattern? Sagutan na natin bawat patlang, mga bata. Ang rhythmic pattern ay ang pinagsama-samang tunog o pahinga na naaayon sa isang nakatakdang time signature o palakumpasan. Ito rin ay mabubuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng nota at pahinga at ginagamitan ng bar line upang makabuo ng mga pangkat ayon sa nakasaad na time signature. Tandaan, ang ritmo ay ang pinakamahalagang elemento ng musika na tumutukoy sa haba o ikli ng mga tunog. Ito ay maaaring maramdaman, may tunog man o wala. Ang tunog ay maaaring regular o di-regular. Ang bawat note at rest ay may kaukulang halaga, value o duration o bilang ng kumpas. Ang note ay nagpapahiwatig ng tunog habang ang rest ay nagpapahiwatig ng katahimikan. Maaari nating pagsasama-samahin ang mga tunog upang makabuo ng rhythmic pattern. Ito ay ang kombinasyon ng mga tunog na may pareho o magkaibang haba. Ayan mga bata, nakuha niyo ba ang tamang pagpalakpak sa bawat measure? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!